Alright guys, mag-testing tayo sa vintage system ko. Ito lang naka-play ngayon, system. Yung modern at hindi ko pa din-disable ko para marinig nyo yung vintage na apat na receiver. So, individual kong patugtugin para each receiver kanya-kanyang assign ng speaker. Okay, i-play muna natin ito buo. Ano na ito na volume? I think that's number 5. So, only this one. Hindi pa, ang dito, ang modern, hindi ko sinabay para marinig nyo ang modern kung ano yung mixing ko sa audio. Okay, so, ngayon, i-ano ko muna, isa-isahin ko ang each tawag nito, each receiver. Itong patugtugin ko na ito muna patugtugin ko. And then next ito, and then yun, and then the Marantz is the last. Okay. Teka. So, naggamit ako ng EQ to less the noise. Kasi medyo siya may mga napipick up siyang yung noise ng system. So, dali baka na ako. Okay, patayin ko muna to. And then, let's play. So right now, ito yung natunog, yung Kenwood. Ito yung Kenwood ang ngayon nag-play. So, yung volume at saka yung niya, hindi ko inano yung treble at saka bass kasi sabay-sabay yan sila mamaya doon sa modern para yung mixing. Hindi siya basagin siya sa ears. So, yan yung tawag nito, yung Kenwood. So next is patayin ko yung Kenwood, and then itong isang pa-under ko. Saan yun? Okay. So ngayon ang Marantz ang naka-play. So yan yung Marantz ngayon. Yan yung Marantz ang naka-play ngayon. So, lang, yung volume ko talagang hindi siya malakas kasi pag na-play na yung nagsabay-sabay na sila lahat, iba na yung tunog. So, ito ginawa kong parang mid, kasi warm yung tone ng vintage. And then, ngayon, i-off ko yung Marantz. So, naka-off yung Marantz. Isa na naman patunugin ko. So, ang nakatunog ngayon itong Lennox na solid state. Hindi siya power amplifier, solid state siya, ibang siya. So, yan yung naka-play ngayon. So, may bass konti para lang sa ma-balance. Yan yung ito yung pinay ko kasi maganda yung bass at saka yung instrument, yung keyboard walang vocal. So, ayan, patayin ko na itong solid state. So, ito na naman yung itong Gold Star. So, itong Gold Star, ito lang speaker na KF. Yun, at saka doon sa taas. Ayan yung Gold Star. Walang surround sa vintage kasi hindi naman siya surround kahit na i-process ko ng surround doon. Hindi pa rin siya nag-act ng surround kasi hindi siya surround So yan yung itong PF bookshelf sa kayon. Ito siya, yung Lennox, ito yung naka-drive niya, dalawa lang. And then ang tawag nito, itong Marantz, itong
Norfolk at saka itong nasa yung solo na BW. And then yung Kenwood, itong lang dalawa kasi 4 ohms to eh. 4 ohms to na speaker. 4 ohms to. 4 ohms to nitong ano kasi dapat i-match ko siya para hindi ano yung speaker tsaka yung system. So isabay ko ito ngayon lahat para marinig nyo. Yan, una ko muna ko ano. Iba ang tunog pag ano na siya. Pag i-blend mo na. Yan na yan, sabay-sabay na siya ngayon. So, isabay ko yung sa yung modern ko na gear setup. Ibang tunog. And now, ipasok ko yung, patayin ko muna to. Para marinig yung modern ko na setup. Hindi ko lang yan yung camera para walang ano. Kasi hindi pa pwede mapakita ang tawag nito, ang setup. So ito na yung ngayong ang modern. Yan. Isang ano lang to, isang wait. Nito. Aha. Balik ko 'yun. Kasi balik natin yung isa. Yan. So isang ano lang to, isang receiver muna sa modern. Hindi naka-engage yung vintage diyan. So ito yung sa modern. Tapos ito yung isa. Yan, modern yan, more of bass. So sa isang receiver naka almost bass siya lahat. Para pag play ko sabay-sabay, hindi mag-overlap, hindi hindi masakit sa tinga pakinggan. So ito yung isa. May isang receiver niyan, bali 4 na vintage, 4 na modern. So ayan yung mixing ko. So kung isabay ko siya ngayon, paunahin ko muna yung tawag nito, itong vintage para i-play, para mano yung audio. Kung gaano ka, babaan ko muna yung volume. Lagyan natin sa number 5. 4 lang muna. Number 4 kasi ano yan siya eh. Pag napasok na yung ko na malakas. Naka-engage na ang vintage. So, i-play ko yung modern ko na equipment na gear. Pasok ko isa-isa. So, narinig nyo ang kaibahan. Pasok ko yung pangalawa. Itong more bass na. Pangatlo. So, wala talagang delay dyan sa audio niya. Sa vocal niya, walang delay, walang overlapping, distortion. Hindi ko pa na-test yung distortion, pero wala akong na audio eh. So, yan na yun. So, yan na lahat ang naka-play na lahat yan. So, nakatunog na lahat. So, yung speaker ko, bali, 30 plus. Nagalaw. Teka, naka-charge pala, kaya hindi pwede mabunot kasi naka-charge yung camera ko, yung GoPro. So,
So, yeah, bali 36 lahat yung speaker. And then, yung subwoofer, 5. So, yung noise na yan, nanggagaling yan sa yung maliit na, yung may hazy na, nanggagaling sa modern ko na receiver. So, i-check ko muna yan kasi wala yung EQ doon eh. Ito, may EQ sa dito. So, i-play. Let's play. Ayan, number 5. Kaya tines ko, abot na ko ng mga 90 plus decibels, hindi pa abot ng 10 na volume out of 10. Alright, umaba na yung video ko. So, ito yung one of the best na na-set up ko kasi very detailed siya eh. Maano yung instrumento, yung pagkamat sa akin, in my opinion. Balance yung bass, yung mid at saka yung high frequency. Hindi siya yung patiging, patig yung parang na ano ka, pakinggan mo na long hours, like 2 hours, 3 hours, 4 hours, hindi magano yung masakit yung tinga mo, yung dibdib, balance yung ano, kahit na mataas yung volume ko, umabot pa ako na 90 something decibels, yan, malakas na yan sa ano, reference sa volume, ito, number 5, lakas na eh. So kung i-test ko yan sa DB ko, so hindi nawawala yung detail. Kahit na may vocal, may kumakanta, hindi siya nawawala. So yun yung importante sa ano, kahit na manood ako ng movie, at least yung vocal ng mga actor, actress, talaga pick up niya. So hindi siya, ayan. I-ano ko yung dB meter ko. Ayan, 8. Number 10 na, number 10 na nag-92. Ay, hindi man, 90 something. So consistent 90, 85 something ang decibels ko sa ganito na volume. So malakas na talaga to. Alright, mahaba-haba na yung video ko. Tuloy ko muna.